Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Sabi ni Liu Menglu, alam naming lilipat si Qianqian at si Nana, kaya dumaan kami para sa housewarming niya. Bunso, ipakikilala ko ang sarili ko. Ako si Liu Menglu. Pwede mo na akong tawaging Ate Menglu mula ngayon. At ito naman ang may-ari ng bahay, si Chen Na. Pwede mo siyang tawaging Ate Nana. Sabi ni Shen Xuan, kung ganoon, ikaw ang hipag ko, tama? Habang si Chen Na ay tumingin kay Shen Yuan na parang nagtatanong ng tahimik. Shen Yuan, tingnan natin kung paano mo ipapaliwanag ito, sabi ni Shen Yuan. Sa totoo lang pati ang dalawang dalaga sa tabi niya ay mga hipag mo rin. Nagulat si Shen Xuan at napasigaw, ha? Pareho silang hipag ko. At naisip niya, sigurado ba akong kapatid ko ito? Grabe, sobrang wild ng laro niya. At paano pa sila nakakapagsama ng maayos sa isang kwarto? Tumayo ng may kumpiyansa si Liu Menglu, samantalang si Chen Na ay yumuko at namula ang mukha. Si Hao Qianqian naman ay pinagpapawisan sa likuran. Napalunok si Shen Xuan at nagsabi, iyong sinabi ng kapatid ko totoo ba yon? Sabi ni Liu Menglu, totoo yon, bunso. Tumango si Chen na napunong-puno ng pagmamahal. Sabi ni Shen Xuan, bro, ang sama mo. Ile. Naisip ni Shen Yuan, ay mahal kong Xuan, simula pa lang ito. Kung hindi mo kayang tanggapin na dalawa lang sila, hindi ba guguho ang pananaw mo sa buhay kapag lumaki pa ang harem? Mas mabuti nang masanay ka na ng maaga. Sabi ni Liu Menglu, Xuan, kung may gusto kang puntahan para mag-enjoy, sabihin mo lang at sasamahan kita. Sabi ni Chen Na, kakatapos lang ng entrance exam ng kapatid ko sa kolehiyo. Bukas pupunta siya sa Star City. Mas magkakapareho kayo ng mga interes, kahit na mas mahiyain talaga ang kapatid ko Sabi ni Shen Xuan, huwag kang mag-alala, ate. Pagkasama ako ng ilang araw, magiging bukas na siya. Sigurado ako. Naisip naman ni Hao Qianqian, hindi ko akalain na magkasundo sila agad. Totoo nga siguro ang kasabihan, birds of a feather flock together. Sa pagtitipon ng pamilya ni Shen Yuan, parang ako lang ang tagalabas, nandito lang ako para magpainit ng kama. Tapos nasaksihan ko pa ang isang iconic na eksena. Flashback, sabi ni Hao Qianqian kay Liu Menglu, kayong dalawa, ganito. At kaya niyo pa ring magsama ng maayos sa isang kwarto. Sumagot si Liu Menglu, ang lalaki ay lalaki, pero ang best friend ay best friend. Noong sinaunang panahon, may mga magkakapatid pa nga na sabay na nag-asawa sa iisang lalaki, ano pa kaya ang mag-best friend lang? Naisip ni Hao Qianqian, kung pareho pa rin kayo dati, bakit hindi na lang kayo mag-usap ng direkta? Bakit palagi pa akong ginagawa ninyong tagapamagitan? Ang masama pa, si Shen Yuan bumibili ng sports car para sa inyo. Kayo ang nag-enjoy bilang sugar baby, pero kahit mumo wala akong nakukuha, tapos ako pa itong nagtitiyaga dito. Peke kayong mag-best friend. Nag-inat si Shen Yuan at nagsabi, kayo na ang mag-usap. Magpapahinga muna ako. Bumaling si Chen Na kay Shen Xuan at nagsabi, Xuan, matutulog na ang kuya mo. Bakit hindi tayo mag-shopping? Bibilhan ka namin ng mga bagong damit, sapatos, at siguro isang bag din. Nag-alinlangan si Shen Xuan at nagsabi, kahit sobrang ganda ng fashion sense ninyo mga hipag, kaya ko ba talagang isuot ang mga ganon ng klase ng damit? Ngumiti si Liu Menglu, huwag kang mag-alala, Xuan. Ituturo ko sa iyo lahat ng sikreto ko sa styling. Nagliwanag ang mga mata ni Shen Xuan. Wow, ang galing niyan! At kaya, mabilis na bumaba ang grupo papunta sa garahe. Bumaling si Liu Menglu kay Hao Qianqian at nagsabi, naiwan ko ang pitaka ko sa taas. Qianqian, hintayin mo muna ako sandali. Tumango si Hao Qianqian, sige. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-text si Liu Menglu, Qianqian, mauna ka na at mag-taxi ka. May asikasuhin pa ako dito. Kasabay ng mensahe, may kasamang red envelope transfer. Tahimik na tiningnan ni Hao Qianqian ang kanyang telepono, pagkatapos ay pinagpawisan at naisip, ano kayang klaseng asikasuhin niya sa bahay ni Nana. Ikaw naman, isasama mo ang hipag mo para mag-shopping, tapos siya gagamitin ang pagkakataon para makipagtagpo ng palihim. Suko na ako. Sige, magsaya ka na, ako naman ang iwanan ng sakit ng ulo para magpaliwanag kay Nana. Ang problema, anong palusot ang gagawin ko? Nakakaubos ng brain cells ito makalipas ang ilang sandali sa kwarto ni Shen Yuan. Dahan-dahang pumasok si Liu Menglu at dumikit sa kanya. Nagising si Shen Yuan at bumulong, ano tong nakadikit sa mukha ko? Yumuko si Liu Menglu at malanding dinilaan ang kanyang earlobe.
Napadilat si Shen Yuan at tiningnan siya. Ang pakiramdam na ito si Coach Liu ba ito? Bigla siyang bumangon. Nabaliw ka na ba? Namula si Liu Menglu at bumulong, nasa shopping sila. Ngayon, tayong dalawa lang ang nandito sa bahay. Kumunot ang noo ni Shen Yuan. Bakit hindi ka sumama? Inupuan siya ni Liu Menglu at mumiti, gusto ko lang manatili dito at samahan ka. Napatulis ang tingin ni Shen Yuan. Sa palagay ko may lihim kang pakana, hindi ba? Nataranta si Liu Menglu at ipinakita ang kanyang bagong lingeri. Anong lihim na pakana? Hindi ko maintindihan. Idiniin siya ni Shen Yuan sa kama. Mahinang umungol si Liu Menglu, "Oh, honey, na-miss kita." Tumaas ang kilay ni Shen Yuan. "Mali na naman ang tawag mo, ha?" Enan? Nang maramdaman niya ang tumutusok sa kanya, namula ang mukha ni Liu Menglu. "Daddy, na-miss kita." Hindi sapat ang lakas. "Ulitin mo." Halos mabasag ang boses ni Liu Menglu at napasigaw, "Daddy." 1.5 oras ang lumipas. Bitbit ni Shen Yuan ang maraming shopping bags at nakikipag-usap sa telepono, "Bro, umalis na raw si Ate Qianqian." Sabi niya may iba pang asikasuhin si Luluzi. "Kami ni Nanazi, malapit na ring matapos sa pamimili." "Kailan ka darating?" Nakaupo sa gwagon si Shen Yuan at nagsabi, "Hintayin niyo ako, malapit na ako dyan." Napatingin ang receptionist sa sasakyan. "Grabe, ang ganda ng kotse." "Teka lang, Pagkababa ni Shen Yuan sa gwagon, may isang lalaking nakapansin sa kanya. Yung binatang iyon, naalala ko siya. Saan ko nga ba siya nakita? Ay! Siya yung lumapit sa akin 3 buwan na ang nakalipas para i-cash out ang credit niya. Kinash out niya lahat mula sa Huobi, Baitiao, at mga credit card para bumili ng G-bag sa Yase. Paglabas niya, panay ang pasasalamat niya sa akin. Pero paano nangyari na yung taong yon, makalipas lang ng 1 buwan, nagmamaneho na ng Guijen? Saan siya nakakuha agad ng gano'n ng kalaking pera? Pumunta ba siya sa Golden Triangle o Hilagang Myanmar para kumita ng malaki sa kung anong negosyo? Maya-maya, yumuko si Shen Yuan kay Chen Na at nagsabi, "Mukhang napagastos mo ng malaki ang hipag mo, ah." Napawisan ng malamig ang lalaking nasa tabi at napabulong sa sarili, "Oh. Kaya pala mayaman pala ang napasang girlfriend niya. Aya, ang sarap maging bata at gwapo. Maghanap ka lang ng mayamang medyo mas matanda, alagaan mo siya ng mabuti at makukuha mo ang lahat." Sa kanyang imahinasyon, nakita niya si Chen na parang pinaglalaruan si Shen Yuan. Tinatapakan siya gamit ang mamahaling sapatos at si Shen Yuan naman ay mapagkumbabang dinidilaan ang dumi mula rito. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.